Pangako sa Panginoon. Ang isa sa mga pangunahing dahilan ng kakulangan ng tagumpay sa mga Kristiyano ay bumalik sa paraan ng unang pagharap sa kanila ng Ebanghelyo. Karamihan sa mga bagong Kristiyano ay tinuturuan na tumawag kay Jesus para sa kaligtasan. Ngunit kulang sila sa pangako sa kanyang pagkapanginoon dahil ang konsepto ng pagkapanginoon ay hindi na ipaliwanag ng sapat sa kanila. Maraming tao at demonyo rin ang nakakaalam at naniniwala na si Jesus ay ang anak ng Diyos. Ngunit ang kaalamang iyon lamang ay hindi sapat para sa kaligtasan. Dapat mayroong pangako sa kanyang Panginoon. Walang saan man sa bagong tipan na ipinangako ang kaligtasan bukod sa pagkapanginoon. Ang Biblia ay hindi nagtuturo sa atin na tumawag sa pangalan ng tagapagligtas, bagkus ay tumawag sa pangalan ng Panginoon. Ang kaligtasan ay nagmumula sa paggawa kay Jesus na Panginoon. Mayroong kahit ilang pagkalito tungkol sa kung ano ang dapat nating ipagtapat sa ating bibig kapag tayo ay nailigtas. Ang ilang mga tao ay nagtuturo na dapat nating ikumpisal ang ating mga kasalanan upang mailigtas. Ngunit sinasabi ng Biblia na dapat nating aminin si Jesus bilang Panginoon upang mailigtas. Roma, Kabanata 10, taludtod 9. Sa bagong tipan, ang salitang Panginoon ay ginamit upang nangangahulugang isang may-ari, Panginoon, o ang may kontrol. Sa madaling salita, ang amo. Kung ang kaligtasan ay nakasalalay sa paggawa kay Jesus na Panginoon, obligasyon ng bagong convert na hanapin ang kalooban ng Panginoon at gawin ito. Ang prosesong ito ay hindi kaligtasan sa pamamagitan ng mga gawa. Ito ay ang bunga ng pagsisisi. Ano ang kaligtasan ng Panginoon? Ang salitang isinalin sa King James bilang nailigtas ay ang salitang Griego, sozo. May posibilidad tayong limitahan ang ating pangunawa sa bagong salitang ito sa bagong kapanganakan. Gayunpaman, noong panahon ng Biblia, ang salita ay malinaw na nauunawaan na may kinalaman sa higit pa sa pagiging ipinanganak na muli. Tinukoy ng Strong's Concordance ang sozo bilang upang ihatid o protektahan, paggalingin, pangalagaan, iligtas, gawin ng mabuti, maging buo. Ang lexicon ni Thayer ay pinalawak ang kahulugan upang isama ang upang panatilihing ligtas at maayos, upang iligtas mula sa panganib o pagkawasak, upang pagalingin, ibalik sa kalusugan, upang iligtas mula sa parusa ng messianic na paghatol. Tingnan natin kung paano ginamit ni Jesus ang salitang sozo. Sa Mateo, Kabanata 1, taludtod 21, ibinigay ang propesiya na aalisin ni Jesus ang mga tao sa kanilang mga kasalanan. Sa Mateo, Kabanata 9, isang babaeng inagasan ng dugo ang humipo kay Jesus at agad na gumaling. Lumingon si Jesus sa kanya at sinabi, "Anak, maaliw ka. Ang iyong pananampalataya ay nagpasozo sa iyo." Sa Marcos, Kabanata 6, taludtod 56, napakaraming taong gumaling nang hawakan nila ang laylayan ng damit ni Jesus. Sa orihinal na wika, sinasabi nito, kasindami ng humipo sa kanya ay ginawang sozo. Alam natin na si Jesus ay namatay upang palayain tayo sa mga resulta ng kasalanan upang tayo ay makabahagi sa kanyang kaligtasan. Obligado tayong tanggapin ang bawat aspeto ng kaligtasan. Kung si Jesus talaga ang ating Panginoon, wala tayong pagpipilian na tanggihan ang masaganang buhay. Kung si Jesus talaga ang ating Panginoon, kung gayon, tayo ay nasa ilalim ng isang obligasyon na abutin ang naliligaw, iwaksi ang mga gawa ng dyablo, magkaroon ng masaganang buhay, at gawin ang mga bagay sa kanyang ginawa at higit pa. Dapat kang maniwala na tutuparin ng Diyos ang kanyang mga pangako. Dapat mong aktibong tuparin ang mga pangakong iyon, hindi dahil sa kasakiman o kahit na pangangailangan, kundi dahil si Jesus ay Panginoon. Dapat mong pahintulutan ang kanyang perpektong kaligtasan na mahayag sa iyong buhay. Ang kaligtasan ay higit pa sa tiket sa langit. Ito ay ang kabuuan kung ano ang namatay si Jesus upang ibigay sa atin. Ito ay ang punot masaganang buhay. Sa makatuwid
Ang isang masaganang buhay ay dapat na pamantayan para sa bawat Kristiyano. Ito ay obligasyon, hindi option, ng bawat pananampalataya.